Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyong channel, Miss Kay, ang istorya ng aking buhay. Ako nga pala si Nova. 35 ang edad sa kasalukuyan. Hiwalay na sa asawa. Mapalad ako noon nung mapangasawa ko si Jerry. Isang mabait, mapag-unawa at mapagmahal na asawa. Ngunit hindi ko alam na may tinatago pala o nakatago pala ang tunay na ugali ng aking asawa. Hindi ko inakalang pagtatakasilan niya ako sa maiksing panahon pa lang ng aming pagsasama at sa mismong kadugo ko pa. 26 na taon ako nung makilala ko si Jerry. Isa siyang may-ari ng grocery store sa aming lugar. Nagtatrabaho ako sa kanyang tindahan bilang kahera o tinatawag na cashier. Mabait at mapagbigay na amo si Jerry. Kahit na sekundarya lang ang natapos, ay marunong naman ako pagdating sa pagmamanage ng pera. Iyon ang natutunan ko nang magsimula akong magtrabaho sa edad na 15. Kung minsan ay binibigyan ako ni Jerry ng mga pagkain at mga regalong damit na mamahalin. Tinutukso naman ako ng mga katrabaho ko dahil sa trato sa akin ni Boss Jerry. "Uy, Nova, may gusto yata yung si Sir sa'yo eh." Tukso sa akin ni Alma. "Kapag naging amo ka namin, huwag mo kaming kalilimutan na." Dagdag pa ni Rachel na ikinatawa ko. "Sira talaga kayo. Mabait lang talaga yung si Sir. Kung ano-anong pumapasok sa mga kokote ninyo eh. Magtrabaho na nga lang tayo." Saway ko sa kanila bago bumalik sa trabaho ko. Lagi kong tinatanggihan ang mga panahong yun ang binibigay ni Boss Jerry. Kasi nakakahiya at ang sobrang mahal pa. Kahit na tinatanggihan ko siya, ay lagi pa rin ngayong ginagawa. Hanggang sa nahiya na nga akong tanggihan siya ng paulit-ulit. "Tanggapin mo na, Nov. Lagi mo nalang tinatanggihan yung mga binibigay ko sa'yo." Ani ni Jerry sa akin noon. Nahiya tuloy ako at napayuko na lang. Iniabot niya sa akin ang regalong dala-dala niya. Nagdalawang isip pa ako na tanggapin yun. Ngunit nanaig sa akin ang hiya nang paulit-ulit ko siyang tanggihan. "Salamat, Boss Jerry." Nahihiyang wika ako dito. "Huwag ka nang mag-boss. Jerry na lang ang itawag mo sa akin." Nakangiting ani nito sa akin. Sige. Salamat Jerry pala." Ani ko rito. Simula noon, ay lagi na tong may binibigay sa akin. Nahalata ko rin na iba ang turing sa akin ito kaysa sa iba pang mga katrabaho ko. Minsan nga ay nahuhuli ko itong nakatingin sa akin. Ngunit ipinagsawalang bahala ko na lamang. "Nova, tinitingnan ka na naman ni Sir oh." Ani ni Alma habang inginunguso ang direksyon ni Jerry. Sinundan ko ang itinuturo nito. At tulad nga ng sabi niya, ay panakanakang tumitingin sa aming direksyon si Jerry. Nagtagpo ang mga mata namin ni Jerry. Nag-init ang pisngi ko sa nangyari. "Uy, kinikilig si Nova." Tukso ni Rachel at sinundot-sundot ako sa tagiliran na agad kong ikinaiwas. "Tumigil nga kayo, magtrabaho na nga tayo." May pagalit na usal ko. Pero alam ko sa sarili ko na unti-unti na rin akong nahuhulog sa amo namin. Umabot nga sa puntong nanligaw na sa akin si Jerry. Nakita ko naman sa kanya na mabuti siyang tao at seryoso talaga sa akin, kaya sinagot ko siya. Naalala ko pa yung reaksyon niya noon. "Talaga? Sinasagot mo na ako?" "Ipinapangako ko, Nova, na hindi kita sasaktan. Papahalagan ko ang tiwalang binigay mo sa akin." Nangangakong ani nito na ikinalapad ng ngiti ko. "Sabi mo yan, Jerry ah. Pagkakatiwalaan kita sa sinabi mong yan.
Nakangiting ani ko sa kanya at agad naman niya akong niyakap. Tulad ng ginagawa ng ibang magkasintahan, sweet at maalaga siya sa akin. Kahit na busy kami sa trabaho, ay naglalaan talaga siya ng oras sa mga lakad namin. Minsan nga, nang hindi ako makapasok sa trabaho, ay agad siyang dumalaw sa amin. Nung mga panahong yun, ay hindi ko pa nasasabi kay mama ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Jerry. Kaya naman gulat na gulat talaga ako nang bigla itong sumulpot sa bahay namin. Mabuti na lang at nasa sala ako noon at nasa kusina si mama, kaya hindi niya agad nakita si Jerry. "Bakit ka nandito? Umalis ka na, baka makita ka pa ni mama. Hindi ko pa naman nasasabi sa kanyang relasyon natin." Kinakabahan kong ani rito habang tinutulak siya palabas. "Nag-aalala ako na hindi ka pumasok, kaya pumunta ako rito." May pag-aalalang wika nito sa akin. Bigla naman akong tinubuan ng hiya at konsensya. Nag-aalala lang naman pala siya sa akin, ngunit heto ko't pinapaalis siya. Habang nag-uusap kami, ay hindi namin namalayan ang pagdating ni mama. "Oh, Nova, sino yung bisita mo? Bakit hindi mo patuloyin?" Tanong ni mama sa akin na ikinagulat ko. Agad na napatingin ako kay Jerry. Nakangiti ito habang kausap si mama. "Magandang umaga ho. Ako ho pala si Jerry, may-ari po ng grocery store na pinagtatrabahuhan ni Nova." Nakangiting pagpapakilala ni Jerry kay mama. Lumingon ito sa akin at hinawakan ang aking kamay. "Ako po ang nobyo ni Nova. At pwede ko hubang mahingi ang kamay niya, tita?" Nagulat ako sa tinuran nito. Natutup ko ang aking bibig. Hindi ko akalaing hihingin niya ngayong araw ang kamay ko kay mama. Nagulat rin si mama sa tinura ni Jerry. Ngunit agad rin naman tong bumalik sa realidad. Nagpakawala ito ng isang ngiti. "Jerry ang pangalan mo, hindi ba? Kung nagmamahalan kayo, wala akong magagawa. Basta't ang sa akin lang, alagaan mo ang anak ko, iho. Huwag mo siyang sasaktan." Sabi ni mama, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. "Nova, anak, patawad kung hindi ako naging mabuting ina. Sa murang edad ay huminto ka sa pag-aaral upang tulungan akong buhayin ang kapatid mo. Masaya ako na nakita mo na ang taong para sa'yo." Nakangiting ani ni mama habang nanunubig ang mga mata nito, senyales na naiiyak na to, ngunit pinipigilan niya lang. "Ma, hindi ka naman nagkulang eh. Ikaw yung pinakamabuting ina sa aming dalawa ni Angela. Sa totoo lang sobra-sobra pa nga eh. Naitaguyod mo kaming magkapatid, kahit mag-isa ka lang." Ani ko sa kanya at niyakap siya. Nakita ko rin ang kapatid ko na si Angela na pababa ng hagdan. Bagong gising pa lamang to. Naka-short lamang to ng maiksi at nakasandong puti. Ate, may bisita pala." Agad tumungo ito ng kanyang kwarto upang magbihis. Alam ko ang ugali ng kapatid ko. Hindi ito mapakali kapag hindi presentable ang kanyang suot na damit bago humarap sa bisita. Napailing-iling na lamang ako sa ginawi nito. 2 taon lang ang agwat ng edad naming dalawa ni Angela. Jerry, si Angela pala, kapatid ko." Angela, si Jerry, nobyo ko." "Hi kuya." Wika ni Angela at nakipagkamay kay Jerry. Nagdaop ang kanilang palad. Iyon ang unang beses na nagkakilala ang dalawa. "Maganda rin palang kapatid mo kasing ganda mo." Ani ni Jerry sa akin nang magkausap kaming dalawa. Ngumiti naman ako. Siyempre, saan pa ba magmamana yon kundi sa ate, hindi ba? Pabirong ani ko sa kanya. Sa mga sumunod na buwan ay naging abala kami ni Jerry sa paparating naming kasal. Sobrang saya ko. Na sa wakas
ay papakasalan ko na ang taong mahal ko. Ginawa kong bridesmaid ang kapatid ko na si Angela. Alam mo, ang ganda-ganda mo ngayon ate. Sana makatagpo rin ako ng kagaya ni Kuya Jerry, no? May halong saya at inggit na wika ni Angela. Nakatingin ako sa kanya mula sa salamin. Inaayusan kasi ako para sa kasal ngayong araw. Balang araw, makakahanap ka rin ng taong para sa'yo, Angela. Hilingin mo lang sa Panginoon. Nakangiting ani ko sa kanya. Nakita ko naman ang pagkabusangot ng mukha niya, kaya natawa ko. Nakatayo ako sa pintuan ng simbahan, habang nakasuot ng damit na pangkasal. Kasama ko si Mama. Habang papalapit kami sa altar, tanaw ko si Jerry na nakatayo doon. Ang gwapo nito sa suot nitong tuxedo. Agad na binigay ni Mama ang kamay ko kay Jerry. Alagaan mo ang anak ko. Ipagkakatiwala ko na siya sa'yo. Nakangiting ani ni Mama. Opo ma, aalagaan ko po siya. Sagot naman ni Jerry. Nagpatuloy ang seremonyas hanggang sa natapos to. Simula sa araw na yun, ay bubuo na kami ng pamilyang amin. Ito ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Sa paglipas ng araw, buwan, naging maayos ang pagsasama naming mag-asawa. May mga tampuhan at pag-aaway na mabilis lang din namang nare-resolbahan. Sumapit ang gabi, hindi umuwi si Jerry sa bahay. Nakabukod na kaming dalawa at medyo malayo yun sa bahay ng aking magulang. Itong bahay na ito ay naipundar ni Jerry noong binata pa to. Love, pasensya na ha. Tumawag kasi itong si Bernard eh. Nagyayaya. Gusto raw akong i-congratulate sa kasal natin. Alam mo naman ang kukulit ng mga yun. Sandali lang to, promise. Uuwi din ako kaagad. Paalam ni Jerry sa akin. Hindi ko naman siya pinipigilan na magbarkada kahit kasal na kami. Isa pa, alam kong mahalaga rin naman sa kanya ang mga kaibigan niya. At alam kong gusto rin niyang i-celebrate yun kasama ng mga ito. Hindi ko alam na nakatulog na pala ako sa kakahintay sa kanya. Nagising akong kinakapa ang kaliwa ko ngunit wala akong makapa. Hindi pala siya nakauwi kagabi. Hindi ko mapigilang malungkot at magtampo sa kanya. Kaya nang umuwi siya ng umagang yun, hindi ko siya pinansin. Han, sorry na. Yung mga yun kasi. Niyaya akong mag-inuman. Kaya ayun, nalasing ako at hindi tuloy ako nakauwi. May paglalambing na wika niya sa akin at tiyakap ako mula sa likuran. Hindi ko magawang magalit kapag naglalambing siya. Sa susunod, tawagan mo naman ako kapag hindi ka makakauwi. Nakabusangot na ani ko rito. Iniwas ko ang paningin ko sa kanya at nag-init ang pisngi ko. Sure, Han. Ngayon gagawin na lang natin yung hindi natin nagawa kagabi. Ani to. Agad akong napahiyaw nang bigla niya akong binuhat ng pahalang. Pabiro ko naman siyang pinagsusuntok sa kanyang dibdib. Nasa tindahan ako, habang si Jerry naman ay umalis at may pinuntahan. Habang abala ako sa ginagawa ko, dumating si Angela. Ate, pwede bang makituloy muna ako sa inyo? Mga 2 linggo lang. Nawalan kasi ako ng trabaho eh. Ayoko namang umuwi. Baka marinig ko na naman yung pagbubunga nga ni Mama. Nakabusangot ang mukha ni Angela nang makita ko ito. Ay nako, isusumbong kita kay Mama. Mabunga nga pala ah. O sige na, pwede kang tumuloy. Hintayin mo lang ako saglit. Ibibilin ko muna kila Alma ang tindahan. Ani ko rito at agad na tumungo kila Alma at Rachel. Kayo na munang bahala rito ah. Babalik ako. Ihahatid ko lang saglit yung kapatid ko. Ani ko sa dalawa. O sige, mag-iingat kayo. Kami nang bahala ni Alma rito. Sagot ni Rachel sa akin. Tumango naman si Alma. Bago kami umalis, ay tinawagan ko muna si Jerry. Hello, Han?
Makikituloy sana si Angela sa atin eh. Nawalan kasi siya ng trabaho kaya sa atin muna siya tutuloy. Ayos lang ba? Pero wag kang mag-alala. 2 linggo lang naman yung sabi niya sa akin. Bungad ko kay Jerry nang masagot nito ang tawag. Narinig ko pa na parang nabilaukan siya sa iniinom niya. Hello Han? Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ko dito. Oo Han, okay lang ako. Agad na sagot nito. Pagkatapos ng ilang minuto naming pag-uusap, ay binaba ko na ang tawag. Nakita ko naman ang munting pagsilay ng isang ngisi sa labi ni Angela. Tara na, tapos ko nang tawagan ng kuya mo. Tawag ko sa kanya. Sige, grabe ka sa akin ate ah. Sa harap ko pa kayo naglalambingan ng asawa mo. Maawa ka naman sa single dito no? Pagbibiro niya, nakinataas ng kilay ko. O bakit? Naghiwalay na ba kayo ni Sian? Nagtatakang tanong ko rito. Hay nako, huwag mo na siyang isabit sa usapan no. Nakakaira talaga yung ulupong na yun. Ani nito at umuna ng maglakad. Napailing na lamang ako sa inaasal nito. Mukhang hiwalay na nga sila ng nobyo niya. Nang makarating kami sa bahay, agad na itinuro ko sa kanya ang bakanting kwarto. Doon muna siya tutuloy habang hindi pa siya nakakahanap ng trabaho niya. O paano? Ikaw nang bahala rito Angela. Babalik na ako sa tindahan. Ano ko rito at umalis na ng bahay. Abala ko sa maghapong yun. Kaya ganoon na lamang ang pagod ko nang makauwi ng bahay. Pagkapasok ko, ay nakita ko si Jerry na papalabas ng kusina. Maya-maya pa, nakita ko rin si Angela na lumabas ng kusina. Hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano dahil sa pagod ko at gusto ko na lamang mahiga at magpahinga. Mahimbing ang tulog ko nang maramdaman ko ang paghaplos sa aking braso ni Jerry. Han, wag ngayon please. Pagod na pagod talaga ako eh. Sobrang napagod ako sa tindahan. Mahinang saway ko rito habang nakapikit pa rin ang mga mata. Huminto naman sa ginagawa si Jerry. Maya-maya pa, narinig ko ang pag-alis nito sa kama at ang mga yapak nito papuntang pintuan ng silid. Kasunod nun, ay rinig ko ang pagpihit ng pintuan at ang papagsak na pagsara nito. Hindi ko na lamang yon pinansin dahil unti-unti na akong nilamon ng antok hanggang sa nakatulog ako at hindi ko na narinig ang pagpasok ulit ni Jerry sa silid namin. Samantala, sa paglabas si Jerry ng pinto, ay siyang labas naman ni Angela sa kwarto nito. Base sa itsura ng lalaki, alam niyang hindi ito pinagbigyan ng kapatid. Pupunta ng kusina si Angela. Sinundan niya si Jerry na kumuha ng tubig sa ref. May problema ba kuya? Tanong nito. Wala naman, sagot ni Jerry. Alam mo, kung hindi kayang ibigay ng kapatid ko, ako, kayang-kaya ko. Kung ako siguro yung una mong nakilala, malamang akong iniligawan mo at hindi siya. Mas maganda naman akong di hamak sa kanya, hindi ba? Mas sexy din ako. At hinawakan ni Angela ang kamay ni Jerry at ipinatungto sa kanyang harapan. At mas nabiyayaan din to. Kung ayaw niya, Jerry, ako ang asawahin mo. At least ako, may bibigay ko sa'yo ang mga bagay na hindi kayang ibigay ni ate. Hinalikan ni Angela ang asawa ng kanyang kapatid at doon nagumpisa ang pagtataksil ni Jerry sa asawa. 1 linggo ang lumipas. Nang unti-unti kong napapansin ang madalas na pag-alis ng asawa ko sa tindahan. Nagsimula akong magduda sa ginagawa nito. Kaya naman isang araw, sinundan ko siya. Habang sinusundan ko, ay nagulat ako nang makitang pamilyar ang lugar na dinadaanan namin. Papauwi pala to ng bahay. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay namin. Hindi naman agad ako sumunod sa kanya.
Nanatili akong tahimik at nag-iisip. Ilang mga sandali lang ay napagdesisyonan kong pumasok na rin ng bahay. Ngunit, nasa pintuan pa lamang ako, ay may naririnig na akong mga ingay galing sa kwarto naming mag-asawa. Hindi ko alam ang mararamdaman. Nanginginig ang mga kamay ko na pinihit ko ang pinto ng kwarto namin. Doon ko nakita si Jerry, na walang kahit ano sa sarili, na nakaibabaw sa isang babae. Hindi ko na aninag ang mukha ng babae dahil natatakpan to ng kanyang buhok. Mukhang sanay na sanay sila sa ginagawa nilang pagtataksil sa akin. Jerry, anong ibig sabihin ito? At ikaw na babae ka. Halika nga rito. Galit na ani ko at inisang hakbang ang kamang kinaroroonan nila. Nova! Sigaw sa akin ni Jerry at akmang paghihiwalayin kami ng babae nang hinila ko ang buhok nito at pinagsasampal. Ngunit, napahinto rin ako nang makita ang mukha nito. Ang pamilyar na mukhang yun. Walang pagkakamaling si Angela, ang bunso kong kapatid. Teka, Angela? Anong ibig sabihin nito? Jerry, anong nangyayari? Sigaw ko sa kanila. Naramdaman ko ang biglang pagtulo ng mga luha ko. Agad ko naman tong pinunasan at tinataga ng sarili ko. Angela, pinatuloy kita sa bahay ko kasi kapatid kita. At may tiwala ako sa iyo. Pero hindi ko akalaing sa lahat ng tao, ikaw pa ang mga ahas sa akin. Galit na ani ko sa kanya. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha niyong dalawa. At ikaw naman, sa lahat ng papatulan mo, si Angela pa. Ang kapatid ko pa. Galit na wika ko sa kanilang dalawa. Magpapaliwanag ako, Nova. Han, hindi ko naman sinasadyang pagtaksilan ka. Ito, inakit lang ako ng babaeng yan. Paliwanag nito sa akin. Ano? Kung hindi ka rin naman interesado sa akin, maaakit ba kita? Ang kapal rin naman ng mukha mong isisi sa akin lahat. Kahit na ang totoo, enjoy ka naman sa ginagawa natin, hindi ba? Singhal ni Angela sa sinagot sa akin ni Jerry. Paano mo nagawa sa akin yun, Angela? Pinagkatiwalaan kita. Ate mo ko. Umiiyak na ani ko dito. Kapatid? Ha? Itinuturing mo ba akong kapatid? Halos ikaw na nga lang yung nakikita ng lahat eh. Ikaw na maganda. Ikaw na matalino. Ikaw na madiskarte. Ikaw na yung matulungin. Alam mo bang sawang-sawa na akong marinig lahat ng yan? Lagi na lamang kung nasa anino mo. Kaya nung magpakasal ka, sinadya akong akitin si Jerry para makaganti sa'yo. Agad na sinampal ko si Angela dahil sa mga narinig ko. Hindi ko inakalang ganun ang tingin sa akin ng kapatid ko. Katangahan yan, Angela. Naiisip mo ba ang magiging kahinatnan ng ginawa mo? Sumira ka ng pamilya. At lalong-lalo na, sinira mo ang sarili mo. Para ano? Para makaganti sa akin? Mas naiinggit nga ako sa iyo eh. Kasi ako, konting mali ko lang, madali na akong hinuhusgahan. Sayang, Angela. Sinira mo ang tiwala ko sa iyo. Sinira mo ang pagiging magkapatid natin. Matigas na ani ko rito. Habang patuloy pa rin pumapatak ang luha ko. Natameme si Angela sa aking mga sinabi. At ikaw naman, sa lahat ng taong ipagpapalit mo sa akin. Bakit sa kapatid ko pa? Sa una lang talaga kayong mga lalaki magaling. Magaling mambola. At magpalusot sa mga gusto niyo. Bakit na nga ako kapag hindi mo ko sasaktan?
kung hindi mo naman pala tutuparin. Pero salamat. Salamat dahil sa nangyaring to. May natutunan ako. Napatawa ako ng pagak habang tumutulo pa rin ang mga luha. Ano? Masaya ka na? Masaya ka na, Angela? Na makita mo akong masaktan at masira? Bumaling ang tingin ko kay Angela. Umiiyak na rin to. Hindi ko na sila pinansin at umuwi na ng bahay. Umuwi ako kay mama. Simula ng araw na yon ay hindi na muling nagpakita sa akin sina Jerry at Angela. Hindi na rin ako pumasok sa tindahan. Alam kong nag-aalala rin sa akin ang mga kaibigan kong si Alma at Rachel. Ngunit hindi ko kayang sabihin ang nangyari. Kaya dinadahilan ko na lamang na masama ang pakiramdam ko. Nova, bakit hindi ka pumapasok dito sa tindahan? Marami pa namang tao ngayon. Kulang na kulang kami dito. Ani ni Rachel. At alam mo ba? Napakadilim ng mukha ni Sir palagi. Parang mga ngain ng tao. Laging mainit ang ulo. Singit naman ni Alma mula sa kabilang linya. May problema ba kayo? May naging away ba kayo? Tanong pa nito. Wala naman. May sakit kasi ako ngayon eh. Kaya hindi talaga ako makakapasok. Sagot ko na lamang sa mga ito. Ganun ba? O sige, magpahinga ka na at kami na lang bahala dito. Pagaling ka ha? Dagdag pa ni Alma. Lumipas ang 2 buwan. Umuwi ng bahay si Angela. Alam na ni Mama ang nangyari, kaya alam kong galit rin siya sa ginawa ni Angela. Ngunit dahil sa pareho niya kaming anak, at alam kong mahal niya kaming pareho, ay pinatawad niya si Angela. Nova, hindi mo pa rin ba kakausapin ang kapatid mo? Nova anak, alam kong masakit. Masakit ang ginawa ng kapatid mo. Pero sana, mapatawad mo na siya. Magkapatid kayo at mahal ko kayong pareho. Ayokong magkawat na kayong dalawa. Ani ni Mama sa akin. Ma, hindi ko pa siya kayang harapin. Siguro dadating din ang panahong mapapatawad ko siya. Pero sa ngayon, yung hinihingi niyo ay hindi ko pa kayang ibigay. Masariwa pa sa akin eh. Sagot ko kay Mama. Ilang ulit akong sinubukang kausapin ni Angela. Ngunit hindi ko ito kinikibo. Ate, sorry na. Sorry sa nagawa ko. Sana mapatawad mo na ako. Alam kong hindi madaling patawarin yung ginawa ko pero sana balang araw, matutunan mo rin akong patawarin. Naiiyak na sabi niya. Unti-unti na rin nanubig ang mga mata ko. Hindi pa kita mapapatawad sa ngayon, Angela. Sariwang-sariwa pa sa akin ang lahat. Pero alam ko, na balang araw, darating ang panahon, mapapatawad rin kita sa ginawa mo. Pero sa ngayon, hindi pa. Ani ko rito. Sa nangyaring iyon, lumabas lahat ng insecurities ko sa sarili. Gabi-gabi ay hindi ko maiwasang umiyak habang inaalala ang nangyari. Lagi kong tinatanong sa sarili ko kung saan ako nagkulang sa kanila bilang asawa at bilang kapatid. May mali ba sa akin na hindi ko alam? May kulang ba? Marami akong nakuhang mga aral mula sa karanasang yun. Kinakailangan talagang kilalanin muna ng mabuti ang mapapangasawa natin bago magpasyang magpakasal. Hindi dahil may tiwala tayo sa isang tao, ay pagsasawalang bahala na lamang natin ang mga kahinahinalang bagay na ginagawa o pinapakita nito. Sa ngayon, ay hiwalay na kami ni Jerry. At pinatawad ko na rin ang kapatid ko. Hindi na rin ako nagtangkapang mag-asawa dahil takot na akong sumugal ulit sa pag-ibig. Ilang beses ring sinubukan ni Jerry na makipagbalikan sa akin. Pero tumanggi na ako.
Masakit ang ginawa niya. At alam kong kapag binigyan ko pa siya ulit ng pangalawang pagkakataon, ay maaaring maulit ang nangyari. Mula sa masaya naming simulang mag-asawa, ay nauwi sa mapait na hiwalayan. Hindi mo nga naman malalaman ang takbo ng tadhana. Isang araw, maugulat ka na lamang sa maaaring maganap sa iyong buhay.